You guys can hear me loud and clear. Type yes in the chat before I proceed. Yeah. Everyone, you guys can hear me? Yan, si TJ, GJ pala. Yan, si Naomi. Magandang gabi sa inyo, guys. Welcome dito sa day 3, no? And tonight, we're gonna set up the campaign from scratch, no? And ito yung isa sa mga parang maraming nagde-devote ng maraming time. Kino-consume nila yung sarili nila to understand the ads manager, no? Pero I want you to guys to move one step back, and before you even touch the ads manager, kailangan mong i-position mo na yung products or services mo in a way, in such a way na hindi magiging waste of budget yung gagawin mo kapag nag-run ka ng Facebook ads. Kasi ang tawag dito working backwards. Ibig sabihin, tingnan mo muna yung likod bago ka trabahuhin yung harap. Yung harap meaning yung ads manager, yung likod yung sales process mo, sino yung target audience mo, anong messaging ang gagawin mo kapag nag-run ka ng ads. And for most of us here dito sa Zoom, hindi naman tayo marketing graduate eh. 'Di ba? That's why we are struggling to position ourselves sa online space. Ako hindi naman ako marketing graduate. Natutunan ko na lang ang marketing throughout the years of research, and hindi naman ako graduate ng marketing actually. So, we've all been there. And it's a process, no? Kailangan mong tanggapin na it's a process. And yung day 3, which is tonight, we're gonna talk about the technical stuff. And we'll set up a campaign from scratch, and you'll have an idea kung ano yung mga pinipindot kay Meta. Okay? Okay ba 'yon? Nandito na ba si Miss Ana Ana ba 'yon? Si Miss Ana? Yung Miss Ann ba 'yon? Ayan, Miss Ann, ikaw ba 'yon yung nagawa natin ng portfolio nung day 1? Okay, perfect. So, awesome. So, i-unmute kita. Sige, go ahead, Miss Ann. Let's Hi, Coach. hello. Ayan. So, i-orient mo ako dun sa line of business mo before we even start. No? Anong type of business mo nga ulit? Ano po? Kids clothing. Sorry? Kids clothing po. Kids clothing. Okay. So, mukhang maraming yung kids dyan sa background mo. Naririnig namin. So, Anbis no, yung ginawa natin. Tama ba? Ba yun? Ano nga ba yung business portfolio mo? Hello, Coach? Yeah, ano nga yung business portfolio mo nga ulit? Unadvertised ba yan? Ay, wait lang po. Ano po? Anbis? Anbis, tapos, let me see kung nandoon na yung page. Check lang Facebook ads. Wala pang page pala dito. Alam ko doon ako sa isang business portfolio pumunta eh. Anbis yung unang ginawa ko. Baka inalis ka ng ng admin ko. Ba't ganun? Baka inalis ka niya ni Vanessa, Coach. Okay, alam ko meron ka pang ibang meron ka pang ibang line of business. Aside from that, let's do the other one. Ano pa nga ba yung isa? Coach, yung travel? Sa travel na lang. Sige, i-add mo ako doon sa travel. Sige po. Sige, share mo yung screen mo and then i-add mo ako doon sa business portfolio. Okay.
May galit yata sa akin yung ano mo. Kasi coach, hindi Yung ko pa staff mo. naaasikaso kasi yung sa Facebook ko, kaya siya lahat ang nag-aayos. No Busy pa problem. kasi ako dito eh. Oh. Sige, pa-accept nung ano, pa-accept nung yan. Ayan. Tapos nasaan yung meta mo? Pa-open yung meta. Ayan, may mga naka-open dito na ano. Estimated cost per unit tuloy. Nakita namin mga investment ninyo. Ayan. Ay! Wala! Pa-minimize mo muna lahat yan. Tapos punta ka dun sa meta mo, yung Facebook profile mo. Yeah, base yan. Tapos i-add mo ko dun sa business portfolio. Ay! Wait lang, bakit nagkaganito? Pag-log in. Sharing mo na kita, baka pati yung password mo may share mo sa amin. Hey, coach. Iba ata ako nag-ano. Ayan. Saan tayo coach? Sa ano? Sa travel? Hindi doon sa Galore? Yes, share mo yung screen mo tapos i-add mo ko doon. Ayan. Ayan, coach. Sige. Pahinga ko. Kahapon hindi talaga ako nakanood, coach, eh, kasi na-late na ako. Tapos, busy. Sige lang, sige lang. Approve mo lang yung request ko. Apo. Kung mag-alala, hindi naman kata... Naka-recorded naman yan. Ito ba yun yung Galore? Hindi. Apo. Tama. Ito, Wonder Joy Travel and Tours. Ayan, apo. Wonderjoy. Teka, itong... Sige, Wonder Joy Travel and Tours. May page ka na dito? Hindi ko alam yan, coach, eh. Meron na pala dito. Tool control. Okay, so try natin ito. Add ko muna yung sarili ko. Paki-click mo yung invite people. May nakaharang yata eh. Kaya hindi ko maklik. Yan. Yung invite people, yung kulay blue. Yan, sige. Yan lang nga. I-add ko lang yung sarili ko. Ayun ba yun? Ayun po. Bakit? ah Medyo mabagal yata yung net, no? May delay. Ay, ganun. Turn on. Then, click next. Yun. Send invitation. Okay. Tapos, add mo ko doon sa page. Kasi mukhang hindi pa nakiklaim yung page dito eh. Okay? Pag hindi pa kasi nakiklaim yung page, hindi yun lalabas doon sa ads manager. Ikaw lang ang may access doon kasi ikaw yung may top level admin access.
Ito guys, no, yung mga aspiring media buyers, kapag hindi pa na-claim yung page doon sa Ads Manager or sa Business Portfolio, this is how you do it. Paki-click mo nga yung all tools dito sa baba, sa bottom left. May nakaharang yata dyan eh. Ayan, coach. Yan, tapos scroll down. Okay, this is the technical stuff, guys, no? So, page access, ayun. Page access. Tapos, ano ko dito? Add new, click mo yung add new. Yeah. Saan po? Sa taas o sa Facebook access? Sa Facebook access na lang. Yan. Add new. Yan. Tapos, hanapin natin yung pangalan ko. Ito, yan, yung may batang-bata. Hindi ko pa hindi ko pa napapalitan yung aking picture dyan. So, allow this, ayan, give access, tapos hingi ka ng password. Stop sharing muna kita. Sige po. Pasok mo yung password mo. Sino pa rin na nahihirapan sa Ads Manager, yung mga settings? Type me in the chat. Sino hirap na hirap intindihin yung Ads Manager? No? Si Laika. Anong hindi mo naiintindihan, Miss Laika? Ay, coach, yung number nitong travel na sa Philippines eh. Hindi ko dinala. Wait lang po. Nasaan ka ba ngayon? Sa Indonesia po. Sa Wait Indonesia ka lang po. ba? Ay, hingi po sa admin ko. Wait lang. Sige lang. Nag-notif pa po kasi sa kailangan ng code sa WhatsApp. Yung OTP, hindi ka makakapasok. Okay. Anong hindi mo maintindihan, Miss Laika? Targeting, ganun ba? Yan. Let me know kung masasolve natin Kung hindi, hanap tayo ng iba. Sige po. Ban. May dumating na OTP doon sa cellphone. Yung isang number ko. Alam na alam yung live no? Kasi on the spot Hindi siya recorded. Minute ko muna si Miss Anne. Okay. And by the way, guys, habang ni Miss Anne. Miss Anne, mag-message ka lang pag okay ka na para habang inaantay natin, i-discuss na natin ito. Okay, so meron akong ginawang document na pwede niyong gamitin. Tinawag ko itong Facebook Ads Copy Genius Blueprint. Okay? Pwede niyong i-access ito. Punta lang kayo ng website ko, digitalhomey.net. Okay, and then pag kinilik niyo yung online courses, tapos pag hinanap niyo dito sa baba, makikita niyo dito yung Facebook Ads Copy Genius Blueprint. So, pag kinilik niyo yung start course, makikita niyo sa loob yung document. So, buksan ko yung another browser ko para makita niyo kung ano. So, let's say online courses, tapos Facebook Ads Copy Genius Blueprint, punta lang kayo dito, view details or start course, libre naman yan. Tapos kung punta kayo sa introduction, makikita nyo dito yung document, no? So, nandito yung welcome video. Tapos, i-click nyo how to use the Facebook Ads Copy Genius Blueprint. I-click nyo tong download sa baba. No? Download the Facebook Ads Copy Genius Blueprint.
Napupunta kayo dun sa document. Ngayon hindi niyo 'to puwedeng i-ano, hindi niyo 'to puwedeng edit. All you need to do is to click the file button and make a copy, 'no, para magkaroon kayo ng kopya dun sa Google Drive po ninyo, and then you can start doing the edit, 'no. Puwede niyo na siyang i-ano, 'yan wala daw yung SIM. Ayan, okey lang, walang problema. So, tagal hindi nagamit, sige. Ganito, anyone here na ano, na gusto mag-volunteer aside from Miss Ann? Yung naa-access yung Meta, alam yung I mean merong OTP na pumapasok. Sino dito? You're using Mac, but it's okay, dapat medyo techie ka lang ng konti, Sir TJ. No, kasi 'pag hindi ka techie, mahirapan tayo. Sir Kevin, ano bang gamit mo? Windows? Windows or ano? Perfect. So, Windows tayo. Kasi madaming restrictions si Mac. Kaya nga Windows user ako tsaka Android user ako, hindi ako nag-a-Apple eh. Madaming madaming kaartehan. Sorry guys, yung mga Apple user diyan. But ano ako, Windows tsaka ano ako, tsaka yun, goods kami ni Sir Kevin. Yung ganun dapat. Share ka lang screen, Sir Kevin. Yun yung sa'yo yung gawin natin. Okay? Well, okay naman sana kung mag-a-Apple ka or Mac. Pero dapat make it to the point na medyo techie ka talaga. Kasi pagka hindi ka techie, pagka mga ganitong conversation, mahihirapan ka. Nasa nasa labas pa ako saglit. Gaano ka kabilis, Sir Kevin? Gaano kabilis, mga ilang minutes pa ba 'yan? Para hindi tayo ma-delay. No, and I can ask si Eunice Ann, 10 minutes tops, Chinese time. Si Eunice na lang, in respect dun sa ibang ano natin, okey lang Sir Kevin 'no? Once you go Mac, you'll never go back. Sige Miss Eunice, you go ahead, I'm gonna unmute you. Yun na lang yung sa'yo gamitin natin. Go ahead. I-unmute Coach, kita Miss Eunice. Yes. hello po. Good Yes. evening. Coach, 1 minute. Logging in lang po. Sige lang. Magre-join po ako. Sige lang, sure. Technical stuff 'tong ano gagawin natin tonight, and bigyan natin ng ano, ng, konteksto kung bakit hindi ka masyadong mag-focus doon. Kasi yung ise-set up natin tonight from scratch, yun na yun, eh. Paulit-ulit mo na lang gagawin yun. Kumbaga bibigyan ko na kayo ng framework na susundin niyo. Ito yung tinatanong yata ni Sir Kevin nung kagabi, "Can you demonstrate to us?" So, right now, ito yung gagawin ko ngayong gabi. Ide-demonstrate ko sa inyo how to set it up and how to test and how to scale. And by the way, maraming, katulad ko din na nagtuturo ng Facebook ads, they have their own. Yes, Miss Ann, you can ano, you can share your screen and you can unmute, no? And we can start from there. Yan. So, as I was saying, marami ding mga strategies or mga campaign setup, yung mga coaches katulad ko na tinuturo. And wala namang mali. No, wala namang mali doon. You can utilize all this campaign structure na natutunan nyo. Ang pinaka ano mo lang din yun is to test and verify. Wala namang iba. Di ba? So, yeah. Give me a remote control access, Miss Ann. And then, alin ba dito? Itong ribbon? Alin ba dyan? Yes, yung ribbon po. Hindi ka namin marinig. Ay, Ayan, okay na.
So, alin ba dito? Ayan. So, ads manager. Teka lang. Huwag mo munang galawin. Yan, ayan. Ads manager. Okay, tingnan natin. So, Nadora. Okay, alin dito? Aling ad account ang gagamitin natin? Miss Eunice Ann. Kahit hindi ka na mag-unmute para tuloy-tuloy. Nawawala ka sa na-unmute ka eh. Yan. Ribbon. Okay. Yes, yung ribbon po. Sorry. Okay. Ribbon. Oh, ribbon. Okay. So, let me... Teka. Huwag mo muna gagalawin Ako muna gagalaw. Nagkokontrahan tayo eh. Sorry, sir. Okay na po. Sige lang. So, palagay ng OTP. Okay, so I'm gonna add myself. Click ng invite people. Invite people. I-add ko yung sarili ko. Yan, wag mo munang gagalawin Tapos, dito yung page, di ba? Tapos, full control. Then, hingi din ako ng access sa ad accounts. So, ribbon. Full control. May website ka ba? Wala. Wala pa. Okay. Pure messaging lang. Okay. Next. So, send invitation. Okay. Pa-click ng verify account. Okay. May lang yung done and click mo yung okay. Check ko dito sa end ko kung pumasok. Wait lang wala pa eh. Na-traffic siguro sa EDSA pa. Okay, coach. Ito na. Pumasok na. Ganun talaga guys, no? Kumbaga, may mga hiccups along the way. Kasi live tayo eh. Hindi siya pre-recorded. So, ipasensya nyo na guys. Ganun talaga. Even if pag nag-onboard ako ng clients, talagang it takes time. Okay, let's see. Papasok na tayo dito. Nadora. Yun, mukhang okay na siya. Natin kung doon tayo sa campaigns. Wait lang para tuloy-tuloy tayo. Ano yung page name? Ribbon, no? Or Ribbon? What po? Yes. Ayun, okay na. Goods. Okay. So, stop sharing muna kita. And then I'm gonna share my screen. And
kung nabuksan nyo na yung Facebook Ads Copy Genius Blueprint, this is how you're gonna do it. No? Anong line of business itong Ribbon na to? Bigyan mo ko ng context to. Women shoes po. Women's shoes. Okay, so punta tayo ng ChatGPT. Okay. Then all you need to do is just copy this one. Copy and then paste it here. And ang papalitan mo lang dito is ito. I-insert mo lang industry mo. So I'm a business owner selling women's shoes. Tama ba? Okay. I want you to help conduct market research for my product. Okay, yung services, kung wala ka naman services, ay tatanggalin mo. By providing the 10 most search keywords in the Philippines as well as the most watched videos on platforms like Google, YouTube, Facebook, and Instagram. Okay. Sige. Also, make sure to list down the top 10 pain points of my target consumers based on the top searches in the Philippines related to itong shoes mo ba na to is pang general market ba o meron siyang naka-niche down ba siya? Ibig sabihin, parang women's shoes specifically for, let's say, ano nga ba yung types of feet? Let's say types of feet. Let's say specifically for foot, yeah. For common type ng foot, Egyptian foot, mga ganon. Well, may ano ba siya? Mayroon ba siyang naka-niche down ba siya or parang pangkalahatan to? Pangkalahatan naman po. Siguro ano po siya, yung shoes na, yung parang fashionable na mga parang stylish women shoes. Kasi Ganon. 'di ba, if you're familiar with i-plug ko na rin no. Hindi, although I'm not connected with this brand. Yung Fin Cotton ba? Tama ba? Fin Cotton shoes ba 'yon? 'Di ba? Ang kanilang value proposition is they are parang mag-i-increase kung hindi ka ganun kataasan, magkakaroon ka ng parang another inch to your height. Parang gano'n. Yun yung sinasolve nilang problema. 'Di ba? Let's go for the Facebook Ads library ng Finco. Kasi laging dumadaan sa akin 'to. 'Di ba? Parang saan yung kanilang meron silang image na dumaan sa akin before eh. Okay. But just to give you a context, yung kanilang product kasi they are solving a problem, a specific problem ng kanilang target audience. And what is that? The parang people na na hindi ganun katangkaran, but if you wear the shoes, halimbawa ito, merong additional inch na madadagdag sa height mo. So yun yung parang pinaka value proposition nila. Meron pang isa yata nakakalimutan ko yung isang brand, but ganito sila magano. So when you create a ChatGPT response, you have to be very specific kung saan mong market ipo-position. Kasi ganito kasi yan Miss Eunice. Sa dami-dami ng sapatos sa market, what separates you from the crowd? Ganun mo kasi siya titingnan Kasi kapag ginawa ko to, I'm a business owner selling women's shoes here in the Philippines. It's very generic, it's very broad. 'Di ba? So parang how can you compete with, let's say, ano ba yung mga parang well-renowned na shoes dito sa Pilipinas? Pang babae, hindi ako siya familiar. Aldo, sir, ganon.
Aldo Yung Aldo, shoes, mga ganon. Celine, mga ganyan. Celine. So, how can you differentiate yourself from these brands? Kailangan mo magkaroon ng distinct na unique selling proposition doon sa sapatos na binibenta mo. Do you have that specific parang unique selling proposition that separates you from the other, 'di ba? O kaya bigyan mo na ganito na lang para pinakamabilis. Bigyan mo ako ng brand na tipong tinitingnan mo sila as competitor. Ano Anong po, brand 'yun? siguro, online brand din po siya, Asdrip yung name. Paki-type mo diyan sa sa chat. Online and e-commerce ano din po siya, sir. Yes, type mo siya diyan. Astrid, okay. Sige, ganito yan. May website ba sila? Meron. Astrid, ito Astrid Philippines. Okay. Yes. Okay, yan para meron tayong benchmark. So you have to think of it as if meron ka talagang bine-benchmark na brand kasi you cannot sell to everybody eh. Alam mo 'yon, dapat meron kang avatar or buyer persona na if-fit mo yung brand mo dito sa products mo na binebenta or yung services mo na binebenta. So, okay, may benchmark na tayo. What I'm gonna do is I'm gonna head over back to ChatGPT. I'm a business owner selling women's shoes here in the Philippines. And I would want you to use my competitors' website as a benchmark when generating results. Okay. I want you to help me conduct market research for my product, providing, yan. Also, make sure to list down top 10 pain points ng target consumers mo. So, I want you to use my competitor's website. Lagay mo dito yung website ni competitor as a benchmark when generating results. Ayan. So, yan yung una nating gagawin. Market research muna tayo. Bago natin dot-dotin yung ads manager. Doon tayo nagkakaproblema eh. Kasi, we head directly doon sa ads manager without even considering your target audience. Sino ba sila? So, this is just a quick market research nung target audience mo. So, ito na yung top 10 most searched keywords. Women's shoes, comfortable walking shoes for women, heeled sandals, blah, blah, blah. Ayan na siya. Ito yung mga type of content na nakarank kay Google or kay YouTube. No? So pwede mo na siyang gayahin or pwede mo na siyang i-benchmark, no? Hindi mo naman siya gayang-gaya kundi pwede mo siyang i-benchmark. Tapos top 10 consumer pain points, how you can solve them, discomfort from long wearing, fit problems, bunions, wide fit. Ito yung sinasabi ko, parang specific ba sila sa mga tao na may problema sa katulad ko maano yung fit ko eh, malapad eh. So hindi uubra sa akin yung mga sapatos na yung Adidas na na yung makikitid. Alam ko merong makikitid na Adidas ano nga ba yan? Slim fit po. Ito yung mga yung mga ganito, hindi ubra sa akin to kasi masakit sa paa to eh. Nasasaktan yung paa ko dito, masyadong maliit yung dulo. Ang pasok sa akin yung mga ito pwede naman to. Pero yung pasok sa akin yung New Balance. Yan, ito yung sa akin. Ito yung komportable akong isuot na sapatos. Kasi siya sa akin, kumbaga yan, shoot na shoot siya sa akin yung design ng sapatos. Pag nag-Adidas ako, ito kamukha nito, ito, shoot sa akin tong mga style na ganyan. Yan, okay sa akin yan. So, ganun mo siya ipo-position, Miss Eunice, no? So, balik tayo dito.
So may na-generate ka ng ganyan. So bigyan mo ako ng Google Drive para i-save natin dun sa sa Google Drive mo yung results. Para at least ikaw yung, kumbaga diretso na sa'yo. Tulungan kita market research. Thank you, Coach. Create Sige po lang. ako ng Google Doc. Ano yan? Google Docs po. Or Drive. Google Docs, sa loob Okay ng na. Google Drive. Send ko lang po yung link dito sa chat. Send mo na sa Zoom. Okay. Tapos, dito ko isi-save yung, yan. So, eto na, no? So, dito ko na isi-save. So, nasa gitna si ChatGPT, nasa dulo yung document mo, tapos nandito yung ating template, no? So, ang gagawin ko dyan is kukopyahin ko lang ito and then, lagay ko to dito. May editing ba ako? Ibigyan mo ko ng edit access, request edit. Yan. Hindi po pa refresh. Refresh natin. Sige. Okay, so ito na siya. Paste natin to dito. Wala pa eh. Ay, wala pa. Sandali lang. Approve mo lang. May nag-email yan sa'yo. Nag-request edit access na ako eh. Ayan. Share. Okay na po. Shared. Okay. So, paste ko to dito. Then, there you go. So, nandito na tayo. Market research to, di ba? Market research. Okay. Ano ba to? Okay, so there you go. Meron ka ng market research. Ngayon, dahil problem to, di ba? Problem. Yun yung problema na sinusolve natin. Ngayon, dito sa solution, ito yung ipaprompt mo. Here's what my product services can do for my target audience. So, balik ka doon sa ChatGPT. Lagay mo to dito. Here's what my product can do for my target audience. Meron ka na bang mga value proposition or mga para saan yung sapatos mo? Kasi hindi naman pwede tayo magbenta na sapatos. Bili ka na. Alam mo yun. Kasi anyone can buy shoes. Alam mo yun. So, bigyan mo ako ng kahit 3 or 5. What makes you different from your competitors? Baka consider po ba na locally made ganun? Well, pwede naman, pero it has to solve a problem, a specific problem. Kasi 'di ba, may problema tayong generate. Ngayon, paano mo siya susolusyonan? So, dito tayo nagkakaproblema eh. Stop sharing ko muna to para mag-usap tayo ng yung lahat na nandito sa Zoom para mas lalo to maintindihan. Hindi kasi tayo pwede pumunta ng ads manager. Tapos, gawa tayo ng picture, ay ang ganda na itong shoes na to. Ang ganito ng picture na to, tapos launch na natin as an ad. Without even thinking of these things. Diba? Ano yung meron tong sapatos na to na magbibigay ng parang spark doon sa bibili. Okay, tulungan na kita. Pwede kong sabihin ba na yung sapatos na to is can withstand bad weather. Let's say for example, yan tama si Sam, water resistant ba to or waterproof? 'Di ba? That's one value proposition. 'Di ba? Water resistant ba to or waterproof? Hindi pa to masakit sa paa kahit na 8 to 5 akong nasa opisina or naglalakad as a, let's say, a waitress. O pagpalagay mo ng nagtatrabaho ko sa casino, nakatayo ako maghapon. 'Di ba? So yan, deodorizers, hindi ba 'to bumabaho sa paa?
That's separate you from the crowd. That's what separate you from your competitors, 'di ba? Hindi ba 'to bumabaho? I-highlight mo yung ano na yon, yung selling point mo na yon, 'di ba? So in this activity or this conversation, meron ka namang naisip kasi kung wala, ako mag-iisip para sa iyo. Temporarily lang muna. You can admit kung wala, okay lang din naman. It's not a ano naman, kumbaga hindi naman ano sa pagkatao mo yung i-admit mo na wala pa. Kasi kaya nga ako Wala. nandito kasi tinutulungan kita eh. Yes, coach. Sige po, patulong po akong Okay, good. Sige. for So, now. let's say na ano, yung target market natin dito is someone who is in the corporate world, or let's say someone na ano nasa service industry, perhaps ay hotelier, no? Let's say hotelier or nasa restaurant, matagal siyang nakatayo. Tapos let's just say na yung sinosolve natin problema is komportable yung sapatos mo para sa kanila. Ibig sabihin, sila yung target avatar mo, sila yung target buyer persona mo. Tama yung mga nabigay ni Sir Sam, water resistant or waterproof deodorizers, gel insoles, heel grips. Pero hindi natin to masyadong kumbaga, yes, one of the features ng product, yung deodorizers, water resistant, gel insoles, heel grips. But hindi natin siya masyadong i-highlight. Although one of the features yon. Ang i-highlight natin dito yung pain ng tao. Okay? So using na binigay na ano na mga features ni Sir Sam, gamitin natin to as your unique selling proposition. Okay? So here's what my product can do for my target audience. Our shoes our shoes have ano ba to? Ito, copy ko na lang to. Ako, hindi ako masyadong familiar sa shoes. Buti na lang nandito si Sir Sam. Yan. Maraming salamat, Idol Sam. Yan. Have the following. Yan. So, lagay natin ito dito. Yan. Okay, gel insoles, laceless design, etc. Okay. This is best for people who are working as hotelier or nasa hotel, restaurants, who spend their working hours standing. Ganyan, di ba? It is very comfortable or very comfortable and let's say lightweight kunyari, no? Lightweight. Okay. So ano pa, meron pa ba? Engineered to Sir, provide. Yes. Coach, ano po, yung usual na napansin ko na sa mga buyers namin, sinusuot nila pag travel, ganun. Okay, sige, that's a good one as well. So, best for frequent travelers. And frequent travelers. It can withstand different weathers. Yan. Ayan, medyo okay na yan. Ito si Boss CVT, engineered to provide the maximum comfort. Sige, add na natin to. Ayan. Ayan.
Okay, pasok na natin to. Yan. So, mag-generate na ngayon si ChatGPT. Yun yung kailangan nyo muna i-consider. Yan. Yung product positioning ninyo. Kung kanino nyo pinoposition yung mga, yung produkto. Diba? O refined target market natin, hotelier, restaurant staff, retail hospitality, flight attendant. Yun, pwede yun. Frequent flyers and domestic working moms in the city. Ayan. Top 10 pain points, pagod na sa pagtayo buong araw, amoy ng paa galing sa pawis at baras na nangangawit. Ayan. So, naka-generate na tayo. Features, water resistant. Ayan. So, yan. Okay, so nag-generate na siya. Galing, no? Okay. Magaling si ChatGPT. Sample positioning statement. Our shoes aren't just made for walking. They're built for hustling. There you go. So, copy na natin to. And i-paste natin to dito. Okay, there you go. Tawag ko na dito. Now, since nagawa mo na yung problem solving mo, no? Yung problem, tapos nagawan mo na siya ng ang tawag dito, solution. Yan, solution to eh. Solution. Okay. Before kayo dumot-dot sa sa Ads Manager, ito muna yung isipin nyo. Ito muna yung gawin nyo. Ayun na din. Dito muna kayo mag-focus. Kasi pag hindi nyo ginawa ito, wala. Nagsasayang lang kayo ng budget. Wala kayong market persona or buyer persona na tinatamaan ng budget natin. Nung ads natin. Okay. So, nagawa mo na siya, balik ka na dito. Ngayon, nagligay na ako dito ng mga hooks na pwede niyong gamitin. Merong value-driven hooks, merong pain point hook starters, transformation, urgency, FOMO, authority, magagamit nyo na yan. So, nagbigay na ako dyan. So, may negative hook. Ito, favorite ko to eh, yung positive hook tsaka negative hook. So, ang ginagamit ko dito, ito yung final prompt. Kukopyahin natin ito. Balik tayo ng ChatGPT. Balik tayo dito. Okay, great. Now, I want to create a final prompt that I can use for my Facebook ad. I'm a business owner selling women's shoes here in the Philippines. I want to create a compelling Facebook ad copy using the following copywriting framework below. So, yung hook, mamimili ka na ngayon. Let's say, ang hook na gagamitin ko is, let's say, ito. Still struggling, no? Or tired dealing with, yan. Pain point yan eh, pain yan eh. So, punta tayo dito and balik tayo dun sa hook. Problem, no? Sa problem, balik tayo dun. Anong problem yung, ito, yung pain points. Kuha lang tayo ng mga 3 siguro. 10 yan eh, so 3 lang kunin muna natin. Yan. Tapos solution, ano yung solution? Punta na tayo dito. Anong tawag dito? Ito, so benefit, wala tayo ng mga 3 lang. Yan. Space natin dito. Tapos call to action, buy now. Simple. Enter natin. Yan. Ngayon, pure Tagalog or Taglish ito, pwede mo naman tong gawin kung medyo talagang yung type ng audience mo is medyo medyo yayamanin, o di Englishin mo ng konti. 'Di ba? So, copyhin natin 'to. Lagay natin doon. May Facebook ad copy na tayo. 'Di ba? Ngayon, hindi pa tayo tapos doon. So, ang gagawin natin is, baba ka dito. Ang gagawin mo naman, meron tayong 10 copywriting frameworks. Pwede kang mamili dito kahit isa lang or depende sa'yo, 10 yan eh. 10 na lang nilagay ko. So, kunyari, gamitin natin tong PAS. Yung problem, agitate, solution. Balik tayo dito. Sabihin natin, okay,
Okay, great. Use PAS copywriting framework. Yan. Yan. So, ano na ba? Gagawin niyo na ng copywriting framework based doon sa ano? Sa naunang results. Okay. There you go. So, copy na natin to. Then, balik tayo dito. Okay na. So, ngayon, eto na. Tsaka tayo pupunta ng Ads Manager. O, di ba? O. Kasi meron ka ng avatar eh. Meron ka ng buyer persona. So, ngayon, dahil nagbebenta ka ng sapatos, hindi naman, magkano price range mo? Around, ano po, 700 to 1,000. Mga ganun. Okay. So, hindi naman ganun kamahalan. So, diretso ka na sa Apo. sales. Punta ka na, kahit wala kang website, diretso ka na sa sales, continue. Tapos, normally, ganito ko siya name TOF, conversions, CTM, ibig sabihin ng CTM, click to message. Yan, testing. Yan sa campaign name, yun yung pinapangalan ko. Tapos, sineselect ko yung ad set budget. Okay? Para maglalagay ako ng budget sa ad set. So, pupunta na ako ng ad set level dito sa gilid. Tapos, lalagyan ko na ng 100 pesos yan. Saan ba yan? Yun, 100 pesos. Ilo-launch ko mamayang madaling araw, alas 12. Alas 12 ng umaga, mamaya. Tapos, ayan, dito sa suggested audience, ito, show more controls, tapos minimum age, yan. Suggestions, yan. Kunyari, puro babae lang, yan, women lang. Yan. Ages 18 to 65. So, nalagay ko dito, PH, broad, open audience, -1. So, wala akong nilagay na interest, wala akong nilagay na demographic targeting, open lang siya. Pero pinalitan ko ng women kasi yun ang target audience natin. Hindi ako naglagay ng interest wala akong nilagay na demographics. Pupunta na ako dito sa ad level. So, ang gagawin ko dito, ayan, kailangan mo ng mobile number. So, anong mobile number mo, Miss Ann? Palagay dito sa sa chat. No? Stop sharing ko muna. Philippines tayo, no? So, palagay ng mobile number mo. Kasi hindi ko mapapublish to kung wala yung mobile number mo. Okay na po, nasa chat. Yes, okay. So, paste natin dito and then next. As text message, merong magte-text dyan. So, send text. Ayan. Pasuyo na lang ako ng OTP. OTP natin. Okay, goods. Enough. Copy. And then paste. Submit. Okay. Done. Okay, so, ngayon, isi-set up na natin yung ads. Pupunta ka dito sa baba, and then, set up creative, image ad. May image ka ma dito o wala pa? Ayan, meron na dito. So, gamitin na natin to as an example. Kunyari, maganda, ano ba maganda rito? Kunyari ito. Yan. Ayan. Para may paa talaga. Yun. So, yan. Next. Tapos, babalik ka na dun sa document. Copyhin mo na to. Halimbawa, ito. Yan. Copyhin mo. Tapos, paste mo na sa primary text. And then, yan. Ilagyan mo dito ng ng spaces kasi may mga tao na hindi mababasa pagka dikit-dikit.
Okay? Yan, tapos ganyan, and then ganyan. Yan. Tapos yung headline, gawa ka ng headline na compelling. Balik tayo sa ChatGPT. Let's say, I want you to give me 5 compelling headlines. Calling out my buyer persona. Yan. Diba? Okay, let's refine. Let's refine. Make it pure English. Make sure to generate at least 5 words only. Kasi masyado mahaba eh. Di ba? Okay. So let's say, shoes built for long-standing hours or comfort. Okay. Let's say, add the results above are okay. Insert industry. Insert industry. Industry, like hotelier or restaurant staff, travelers, etc. Yan, para at least talagang na-call out mo yung yung target audience. Ayan, perfect shoes for hoteliers, made for restaurant staff, built for busy travelers. Ayan, di ba? Naka-ano na siya. Kumbaga target buyer persona specific. Ayan, shoes built for flight crew. Ayan. So, let's say gana. Balik tayo dito. Ano ba nakalagay dito? Flight crew ba daw nandito? Hindi ito naka-specific sa flight crew, di ba? So, gawin nating flight crew to. Rewrite this ad copy position for flight crews. Ayan, di ba? Naka-specific siya. Ibig sabihin, ang target buyer persona mo dito, mga stewardess, mga flight attendant. Diba? Yun. So, copy natin to. Balik tayo doon. Naka-buyer persona specific na siya. Tapos kunin natin yung asan na yan? Yung headline. Shoes built for white flight crew. Yan. Tapos, punta tayo sa headline. Palitan natin yon. Then, next. Skip and continue. Done. Maganda nga dito, meron kang image ng flight crew na nakatayo talaga, naka-suot nila yung shoes mo. Diba? So, let's say, ito, lalagyan mo to. Flight crew add 1. Diba? Ayan. And then, check mo dito sa baba. Ikaw nang bahala mag-ano dito. So, edit mo na lang to kung ano yung mga frequently asked questions. Yan. So, okay na yan. Tapos, lagyan natin broad chat flow 1.0. Ay. Chat flow 1.0. Yan yung template number 1 mo. So, save mo lang yan. And then publish. Yan. May buyer persona na tayo.
So, and then, yan, skip mo lang muna to. Then, publishing na siya. So, nakita nyo guys, meron na akong isang campaign, tsaka meron na akong isang ad set. Refresh ko muna to. Okay? May buyer persona tayo, pero naka-broad open audience lang siya. Ibig sabihin, I let Meta find the best audience possible for that specific ad. Ngayon naman, ang gagawin ko is mag-i-interest targeting na ako. Pupunta na ako dun sa ad set level, same ad set, na merong 100 peso na budget. So what I'm gonna do is I'm just gonna duplicate this same ad set. Tatlong level yan ha, campaign level, ad set level, ad level. Okay, nasa ad set level ako sa gitna, duplicate. Okay, duplicate ko to. And then, papalitan ko na dito, flight crew. Buyer persona. Diba? And then, tsaka na ako maghihimay dito. Titingnan ko dito sa baba, meron ba ditong interest or demographics na babagay sa flight crew. So, tingin tayo. Flight crew, kunyari. Ito, job titles. In-flight crew member. O yan, pasok yan, no? Job titles. O, next, magsasuggest na si Meta niyan, click mo tong drop down. Flight attendant purser. Ayan, tingnan natin. Steward, stewardess. Flight attendant in-flight services. Ayan. Senior cabin crew. Sama mo na to, airline pilot, first officer, pwede na. Baka may mga babaeng, di ba? Captain din. O yan, sama mo. Flight instructor, pwede na rin yan. Flight training. Ano pa ba? Student pilot. Yan, pwede na. Salaksak mo na dyan. Ayan. 428,000 pa lang naman yan eh. So, kailangan mo at least 2 million, di ba? So, pero dahil naka-audience specific to, kaya siya maliit. So, let's say, eto, sama mo na yan. Flight training. Ano pa ba? Ayan, test pilot. International flight attendant. O yan. Ilan na? 719. O, specific yan. Naka-niche specific ka ngayon. So, ibig sabihin, bahala ka na magdagdag dyan. Itong ad set na to, buyer persona is flight crew. Ang gagawin mo dito is pupunta ka dito sa ad level. Tapos, iduduplicate mo yung ginawa nating chat flow. Ayan o. Di ba, broad chat flow 1.0 to. Duplicate mo to. Tapos, itong dito sa please let us know how we can help you. Lagyan mo ng emoji. Ayan o, emoji. Yun lang nilagay mo, emoji lang. And then, papalitan mo to ng, let's say, flight crew buyer persona. O, yan. So, save. And then, flight crew buyer persona na siya and then publish. So that, pagka meron nag-inquire, alam mo agad na pag may emoji, galing dun yun sa ad set na to. Itong may flight crew na buyer persona. Kapag walang emoji, ibig sabihin galing yun sa broad open audience, number 1. Nagets? Natututo ba guys? May natutunan ba? Ito yung most common mistake ng mga nagrara ng ads. Makinig kayo mabuti ha. Pakinggan nyo itong mabuti kasi most common ito. Lahat nung naiisip nilang interest at demographics targeting, pinagsasama-sama nila sa isang ad set. So maglalagay sila ng 200 budget or 500 peso budget, bahala na si Batman. Wrong. Maling-mali. Why? Because yung algorithm ni Meta, hindi niya maintindihan kung sino ba yung tinatarget mo. Kasi pag ginag-stock audience mo, merong flight attendant, merong restaurant staff, merong hotel staff, let's say kung ano pa naisip mo, doktora, engineer, architect,
Basta lahat ng naisip mo na target ng product mo, pinagsasama-sama mo sa isang ad set. Ngayon, ligaw na ngayon si Meta. Sino ba talaga yung kausap mo dito sa ads mo? 'Di ba? Mali 'yun. And that's it. Gano'n lang kasimple, mag-run ng ads. No? Ibig sabihin, i-tailored fit mo yung ads mo kung sino yung buyer persona mo before you even touch the ads manager. And do not blame the algorithm. Blame yourself. Well, that's the hard truth. Lagi nating inaano, ba't gano'n, nagbago yung nag-change yung ano. No, wala tayong magagawa sa algorithm. Then you adapt. 'Di ba? So, gano'n lang siya kasimple. I-set up mo yung campaign, kung ano mga setup yung ginawa ko doon, hindi naman importante kung ano pa mga settings yun, basta sundan mo lang yun, okay na yun. Pero dapat naka-tailored fit yung ads mo kung sino yung target audience mo. Make sense? TJ, coach overall gets, but to clarify more, can you differentiate po ad sets? Okay. TJ, ganito yan. Sa campaign level, ito yung inuutos mo kay Meta. Anong campaign objective mo? When you click create, alin dito yung inuutos mo sa kanya? That's campaign level. Ad set level, sino yung buyer persona mo na tinatarget, magkano yung budget mo, anong oras mo nilo-launch yung campaign mo. Okay, just to simplify. Sa ad level, very straightforward. Anong ad yung ilalagay mo? Is it video? Is it image? Anong copy yung ilalagay mo? Anong headline? That's it. Make sense? I hope I was able to answer your question, Sir TJ. Naomi, yung ads for cold, warm, and hot audiences, magkahiwalay ba dapat ad set or campaign? Yes. All you need to do is to, gawin na natin ngayon. Ang gagawin ko ngayon is, duplicate ko lang itong tab na to, yung browser. Pupunta ako dito sa All Tools, and then Audiences. Okay, create a custom audience. Facebook page. Next. And type natin dito, Rivon. Yeah, Rivon. Everyone who engaged with your page in the past 365 days, yung audience retention. So ito type mo dito. Everyone who engage FB 365. Create audience. Okay? Then you head over back dito sa Ads Manager. I-duplicate mo lang itong campaign. Duplicate. And then papangalanan mo na to ng MOF or warm. Pareho lang yon. Tapos lalagyan mo na dito retargeting. Ngayon, pagdating mo dito, i-close muna natin para i-delete natin yung isang ad set. Yan, yung broad open audience, itira natin, tanggalin natin yung buyer persona. So, ang gagawin ko dito, double click ko tong pencil na to. Lagyan ko ng stacked audience. 365. Save to draft. Click ko tong edit. Tapos, punta ako dun sa baba. Hanapin ko tong suggested audience. Ito, yung custom audience inclusions. Type ko dito yung 365. Ayun na siya. Everyone who engage FB 365. And gamitin na natin yung same ad na nandito. Pero normally or preferably dapat ibang ad yung ilalagay mo dito. Okay, and then publish. Ayun. Siguro nagtataka kayo, ang kulit ng ads ko kasi may retargeting ako. Ibig sabihin, lahat nung nag-engage, lahat nung nanood ng videos ko, nire-retarget ko. Lahat nung nag-engage dun sa page ko, yan yung ginawa ko, yung MOF. Kaya makulit yung ads, tinatamaan kayo lagi. Make sense? Nakita na? Pwede po ba advantage lang? Pwede. Ganito yung Laika, no? Hindi masyado magmamatter kung advantage or manual or ano. I-test mo pareho. Test mo pareho. Walang problema doon. Same creatives, different targeting lang.
Yes? Yes, yung ginawa ko kanina, same creatives, different. Yung isa kasing ad set, walang audience doon, broad. I let Meta find the best audience possible. Ngayon naman, dinefine ko yung audience doon sa isang ad set. Tapos, i-compare ko yung dalawang ad set, Sir Mark, kung alin sa dalawa yung mas nag-work. Yung broad ba o yung defined yung audience? Gets? Nare-recommend mo pa rin ba yung scheduling? Yes. Especially kung nagte-testing ka, Sir Kevin. Pero pa nag-scaling ka na, kahit anong oras na yan. Okay? Coach, can we run ads for our RX Medicine brand if part siya ng restrictions ni Meta? Yes. But you have to be very subtle when creating the ad creatives. You have to be very wala kang ipapakitang mga graphic images or whatever, whatnot, mga malalalim na RX descriptions kasi mapa-flag yan. Coach, kasama din po dito sa training yung Autobot message reply. May different course pa kayo for that. Hindi po siya kasama. Yung ginawa ko, Miss Laika, is the built-in Meta na bot. And by the way, just for clarification lang, I am not a bot expert. Okay, ibig sabihin hindi ko siya forte yung automation, chatbot automation. May mga expert for that. You can go for Pancake, you can go for Botcake, whatever. So they have their expertise. Kung ako kasi ang expertise ko more on landing pages, more on website conversions. So if you want to learn more about website conversions, well, I encourage you to join my inner circle or yung VIP students. But if you want more chatbot forte na campaigns, you go for another, you go find other coaches. Okay, Miss Laika. Website landing page for website. That's for Eunice, for ano yan? Anong tawag dito? Advanced lessons. What if B2B ang approach, TJ? Pag dito sa Pilipinas, I would suggest mag-email marketing ka. Tapos maggawa ka lang ng small budget for ads. Pero kung B2B, dapat dyan, ang gagawin mo is email marketing and cold call. Magtatawag ka talaga. Magtatawag ka, mag-i-email ka. Ano ma-recommend mo kapag event po, need papuntahin yung tao para bumili sa location, example caravan? Bigyan mo sila ng coupon or whatever na pwede na i-claim pagdating doon sa location. Halimbawa, get this free t-shirt, get this free cap, whatever, get this free tumbler. No, and i-claim mo to sa location na kung saan kayo magkakaraban. Hindi mo maki-claim kung hindi ka pupunta. Alam mo 'yun. So, engagement, yes, pwede naman, or lead generation, mas maganda. Coach, pwede, how can we run, ito, nasagot ko na to. Yung RX. Okay? Hopefully, marami kayo natutunan tonight. And stop blaming Meta. Work backwards, no? Work backwards. Think of your target avatar. Sino yung target persona mo? And then, tsaka ka lang pupunta sa Ads Manager. Gets? Thank you so much for joining tonight. I'll be sending the replay. And that's it. I'll see you tomorrow. Pag-uusapan naman natin Facebook Ads Metrics so that hindi ka ligaw kung paano ka mag-optimize ng campaign. Thank you and I'll see you tomorrow. See you guys. Bye-bye. Thank you po.